Pag itong ano, tapos pwede mong i-ano. Okay, good day mga ka-Airsoft. Hello po, good day mga ka-Bigman. Bali, ngayon mga ka-Airsoft, review and unbox po tayo ng mga unit ng ating mga bossing. No? So, but before that, before anything else, mga ka-Airsoft, meron lang akong i-request sa inyo. Kasi hindi ko rin mapigilan yung ibang mga ka-airsoft abroad nagpapadala no ng mga item, ng mga bagay-bagay, ng mga gamit-gamit, ibinibigay sa atin. Actually, hindi ko naman hindi ano yun, hindi required yun, hindi ko hinihiling yun Pero kusang loob po nilang ibinibigay yon yung mga bagay na yon. Meron lang akong paalala no, doon sa mga magpapadala ng item. Wag niyo pong ano yung sabi? Wag nang i-declare no. Wag nang i-declare as brand new, as branded, 'di ba? Yung mga item. No? Kasi nakakapanghinayang lang mga ka-airsoft no? Yung mga item kasi, meron mga nagpapadala sa atin. Actually, parang pangalawang beses na, no? Dati may nagpadala sa atin from Canada. Nagpadala siya ng parang gadget, no? Ang problema, ang laki ng tax, ang laki ng hinihingi ng post office. Shipping. Hindi, kasi pag mga brand new item, mga branded item, dumadaan mga ka-airsoft sa customs So pag ganon, para bang siyempre nakakahinayang din, di ba? Sa part na nagpadala, tapos merong ang laki talaga, no? Kung ano ba magpapadala lang kayo, which hindi naman required hindi naman kayo obligado, magpapadala po kayo, wag nyo na lang i-declare na as brand new, as branded, no? Halimbawa, magpapadala po kayo ng, let's say, t-shirt. Declare nyo na lang po, okay lang po sa akin yun. Declare nyo na lang po as used t-shirt, ganon. Magpapadala po kayo ng gadgets, wag nyo di-declare na brand new, used gadgets, ganon. Magpapadala po kayo ng mga parts, mga old parts, mga ganon. Huwag pong magpapadala na i-declare ninyo yung amount. Grabe. Kasi, no? Meron kasi isang ka-airsoft which is hindi ko papangalanan, nagpadala po sa atin ng mga t-shirts and jacket. Kaya lang, okay yun, good yun. Actually, kilala na, isa sa mga kilala yung subscriber ng Bigman yun. The only problem is ang laki nung hiningi ng post office, hindi makatao. Nasa magkano? 7,000 plus yun. Nasa 7,000 plus. Yung ano pa lang para ma-claim. Just imagine yung amount na yun, di ba? 7,000 plus. Medyo mabigat yun, no? Sa Canadian dollar, parang mga nasa yun, 200 something, $200. Sa US, I think it is nasa $150. Mas mataas ang ng Siyempre, mas mataas sa US Mga ganon, no? $150. Alam ko nga, siyempre, hindi naman, kahit nasa US ka. Ito mga ka-airsoft, meron lang ako paliwanag, no? Ako karamihan ng ng kamag-anak ko nasa US, sa Canada, nasa Australia. Alam niyo sa totoo lang, masarap ba ang buhay dun? Hindi rin natin masasabi masarap
Nagkataon lang na doon sila nakahanap ng career nila. No? Pero lahat yan, tanungin mo yung mga yan, saan ka magse-settle for good? Dito pa rin sa Pilipinas yan. Why? Mga Karsop doon, especially Canada, grabe ang cost of living. No? Cost of living doon, na magre-rent ka ng apartment, kasi syempre, Pinoy ka, wala ka namang ano ron, wala ka namang property agad doon, di ba? Pinoy ka, ang pinaka-lowest na medyo dissenting apartment doon is nasa 80,000. Nasa 80,000. Yun yung ano yun yung medyo decente. Kung pupunta ka sa mga high-end, nasa 120,000. Pesos, what I'm talking about is pesos na. Kasi yung mother ko and brother ko, renting an apartment sa Canada, Calgary, no? So 80,000. Then pag permanent residence ka, pag PR ka, ang status ng visa mo is wala kang binabayarang insurance covered ng government. Pero pag tourist ka, babayad ka. Ang insurance doon, life insurance nasa agad mga Karsop, no? 150 to 200 dollars, Canadian dollars. And that is about 8,000 pesos. Bawat isa bawat isa. Bumabayad ka ng 8,000 pesos para sa insurance mo every month. Diba? Every month. Kasi kung sakaling may mangyari sa iyo, putya, dudugo ka ng pera para ma-admit ka sa ospital, 100,000 agad. Diba? Dudugo ka sa pera. Kaya kailangan talaga insured ka doon, no? Tapos gusto mo mag-drive, gusto mong mag-drive, babayad ka na rin ng insurance. Na more or less nasa 12,000 monthly. Gusto mo lang mag-drive, gusto mo mag-ari ng sasakyan, gusto mo, nako, grabe. Kaya hindi masarap ang buhay doon, no? Kaya naiintindihan ko yung, alam mo yung yung bawat sentimo na naiipon nila doon, talagang kailangan maayos ang paggastos mo kasi at the end of the day, pag kinompute mo yung mga yun, talagang malaki, no? Anyway, no, ayun nga, just in case na mayroong magpapadala, pero again hindi kayo obligado. Huwag niyo na lang i-declare na as branded, as brand new. Huwag niyo na i-declare ng yung presyo, huwag na. Para kasi biruin mo yon 7,000. Di ba? Hindi birong halaga yun. No? Pero yun nga, tip ko lang yun para sa inyo mga Karsop, ha? Okay po, dire-diretso po tayo mga Karsop. Review and unbox ng unit ng ating mga Karsop for today. Mga item na for shipping na ni-request ng ating mga Karsop. Siyempre, bago umalis dito sa atin, dapat magdaan muna sa quality check, no? Quality check ng inyong lingkod, Big Man. Okay, no? Sabi rito, okay, may nakita akong message. Hindi ko lang makita. Okay. Good PM, sir. Shout out from Isabela Gab12. Ayan. Ay, mga Karsop, nakita ko lang, trending ngayon sa mga bali-balita. Nakulong na pala si Norman Mangusin, no? AKA Francis Leo Marcos, no? Nakulong na naman dahil sa mga kasong mga isinampas sa kanya, no? Kasi kaya ko lang naman nabanggit, taga Isabela yan, Alicia ba yun? Alicia Isabela, no? Ayan. Inaano niya, kine-claim kasi niya na Diyos daw siya. Ng Isabela.
talagang Diyos daw siya ron. Gino Diyos daw siya ng mga taga Isabela. Well, misis ko taga Isabela, tinanong ko siya kung kung kilala niyo ba si Francis Leo Marcos. Eh, hindi naman daw nila kilala. So, paano mong jojosin yung isang tao na hindi mo naman kilala, di ba? Yun lang, na-share ko lang na, yun nga, mukhang nakakulong na naman, no? Ito yung philanthropist na namimigay ng bigas during the pandemic. Ewan ko lang kung kilala nyo rin siya, pero siya yung sumikat nga na, di ba, na namimigay ng bigas daw kuno, no? Pero ang totoo pala doon is hindi naman talaga siya namimigay. Although namigay lang siya ng mangilan-ngilan, pero yung mga truck na bigas, hindi pala naman sa kanya galing yon. Nakita niya lang na nasa kalsada, tinikitan niya, binidyo niya. Nakita niya lang na nagbababa, so kiniklaim niya na kanya, no? Tapos marami pa siyang kiniklaim na building, na pag-aari niya, somewhere in EDSA. Grabe, no? Parang ako yung nakakahiya yung mga ganon, no? Kiniklaim mo yung bagay na hindi sa'yo. Anyway, huwag na natin pagtuunan ng pansin yan si Francis Leo Marcos, no? So, pagtuunan natin ng pansin, ito nga yung i-review and unbox natin, no? Na ni-request ng ating bossing, ng ating Caresoft for the day. Okay? So, review and unbox ng unit ng ating mga bossing ngayon. Okay, mga Caresoft? Number 1, unit ating Caresoft, masyadong on natin yung sounds. Andali. Yung sounds, okay na. Masyadong malungkot, on natin yung sound effects, no? Para pag may nagpapa-shoutout, may shoutout ko rin na maayos. Tapos pakilagay natin sa G17 na G5 na po na Okay, on ko lang to sounds natin mga Carso Pop kasi gusto kong Bluetooth gusto kong connected. na isa-shoutout ko kayo, no? So, unit number 1, Eman Conde of, meron na namang taga Cebu, Liluan, Cebu! Unit natin Caresoft, Eman Conde, Liloan, Cebu is the Tokyo Marui Gold Match. Premium na premium. Tokyo Marui Gold Match. Premium na premium yan, mga Caresoft. Isa sa mga Diyos. Isa sa mga premium unit pagdating sa airsoft. The Tokyo Marui. Okay? What is good and special about this? Malalaman ninyo in just a while. Okay? Next unit natin Caresoft, Brian Limbaga of New Kayalake, Olongapo City. Okay, unit natin Caresoft, Brian Limbaga. Ang lakas masyado ng sounds, ha? Laan ko lang. Okay, unit natin Caresoft, Brian Limbaga is the Godfather pala to nasa harapan ko. The Godfather 6.0. Tapos meron siyang note message. Big man, pwede po bang paki-chrono po yung unit ko? No problem, bossing. Gagawin po natin yan. Iko-chrono natin. Ano yun? Naghahanap ng may hinahanap ng kasambahay. May utang daw. Okay. Kasambahay, ba't sa atin nagtanong? Tinuturo daw dito sa atin, yung may halamanan. Sinong kasambahay? Sabi ko wala naman kami kasambahay. Naghahanap ng kasambahay. Hindi, may hinahanap na kasambahay daw. Oo. Na may utang.
Ano may utak Christina daw pangalan. Chris- Sabi ko, wala naman kami sa Oo. bahay. caretaker, meron tayo. Kaya lalaki, babaeng Babae hinahanap. na. Okay. So, next unit natin Carso, Francis Ronquillo of Kumalarang, Zamboanga del Sur. Okay, tanong ng ating Carso, Jmar Barimbao or Barimbao, magkano sir yung rifle na nasa likod mo? Marami po kasi nasa likod ko eh. Ano po ba yung eksaktong rifle na nagugustuhan mo? Kung tatanungin mo ako kung magkano, iba-iba po yung presyo niya. Kasi meron po tayong unit na China, which is gawang Lunes, sirang Martes. Meron tayong unit na Taiwan budget meal. Meron tayong unit na Taiwan mid-class at meron tayong unit na Taiwan high-end. So, ang dami po ng nasa likod ko. Nasa likod ko almost 100 pieces po. Ngayon, nasa likod ko. Iba-iba po yan. Ganito po ang pinakamagandang gawin. Mag-message po kayo para malaman po ninyo yung buong detalye. No? Ang mga unit, nagsisimula po sa mga China, papunta po sa mga high-end. Iba-iba po ang presyo niyan. Sir, Jmar, PM po kayo, bossing, no? Good afternoon, Sir Big Man. Share done. Sabi ng ating ka-airsoft na si Sir Robert of Manggahan, Pasig. Parang distorted. Ba't ganun? Di naman na. Sa ano lang yan? Okay, so yun, no? Reynan Dumale, pwede madala yan dito sa Davao City. Paano pagsakay sa aeroplano? Shipping po, pwede po, no? Pwede. Pero pagsakay sa aeroplano, i-hand carry mo, I don't suggest, bossing, no? Masalimuot, kailangan ka pang kumuha ng permit to Travel. transport, permit to transport, no? Masalimuot, kung ipapa-shipping lang yung unit, mas madali. Ang tanong, baka mauna pa nga dumating sa'yo eh, di ba? No? Kung magbabarko ka rin lang, yun. Wala namang problema. Airsoft po ito eh, no? Ipapa-shipping, mas madali po, makakarating po, no? Katulad dito, yung mga unit going Zamboanga del Sur, going Liloan, Cebu. Sisiw na sisiw, pinapa-ship lang po. Wala pong dapat ipag-alala, okay? Okay, next, gusto kong bumili dyan pagpunta ko ng Maynila, Reynan Dumale. Sige sir, antayin natin yan, no? Okay, thank you. Ayaw. Okay. Next question, Jmar, M4 po ba yan? Yes, mostly M4 po, no? Magandang M4, maraming pyesa, very flexible unit, pwede mong i-upgrade, pwede mong i-downgrade. Wala kang dapat ipagkaba sa pyesa kasi always and forever merong pyesa. Oh, naririnig mo? Baka sa ano lang yan. Sa sounds. Yung iba yung... Parang umaano siya. Galing. Anyway, baka nga sa sounds lang. Sayang lang, na ano lang ako. Okay, restart natin itong sound effects natin. Baka nagbabag lang. Okay, anyway, yun, dire-diretso po tayo. No? Eman Conde, Liloan, Cebu. Unit niya is the Tokyo Maru. Bluetooth connecting. Okay mga Urso pa, magiging diretso lang ako.
This is a high-end unit. Hindi po budget mo lang isang Tokyo Marui. Hindi po siya mura. Kung ikaw, yung tipo ng tao na sakto-sakto lang yung pera mo, wag ka magto-Tokyo Marui, it is because ang Tokyo Marui, pag binili mo, ang Tokyo Marui design para i-upgrade. Okay, ang Tokyo Marui, plastic. Bluetooth connected. Okay. Ang Tokyo Marui, plastic. Plastic yan. Plastic. Ang metal lang sa Tokyo Marui is the frame. Okay? Pero lahat dito, plastic. Slide niyan, plastic. Actually, itong unit na to is hindi siya nilalagyan ng 12 kg. Meron siyang sariling gas. Mas mahina sa 12 kg ang ginagamit na gas sa isang Tokyo Marui. Ito katulad nito, Pop Dyno 9 kg. Tingnan mo nga, may bukas tayo nito eh. Nagkamali ka lang ng dampot, pero may bukas nito. No? 9 kg, ito lang ang ginagamit na gas para sa isang Tokyo Marui, no. Hindi pwedeng gumamit ng 12 kg na gas sa Tokyo Marui. Yan. Balik mo yan doon. Hindi pwedeng gumamit ng 12 kg na gas sa isang Tokyo Marui, bagkos 9 kg lang kasi plastic lang to. Ang Tokyo Marui kasi design para i-upgrade mo. Papalit kang slide. Ngayon, medyo may kamahalan talagang slide ng mga, let's say, mga Infinity na brand, no, na slide, mga CNC, magkano big man? Mga nasa 5,000, 7,000, 9,000, slide pa lang. Okay, kaya itong unit na to, hindi talaga siya pang mga small time. Hindi siya pang mga although kahit newbie, pwede ka naman basta kaya mo, basta afford mo naman eh. Itong unit na to, hindi natin siya pwedeng i-upgrade sa lakas ng mga pistol na nakikita nyo na dinedemo ko. Sige, pwede mo na silang harapan. No? Hindi mo to pwedeng i-upgrade kasi full plastic na to. Ma-i-upgrade lang natin to, yung lakas nito, kung sakasakaling magpapalit tayo ng mga metal components. Pero sa ngayon, dahil nga plastic ang slide nito, hindi natin pwedeng palakasin to. Okay? Kaya lang, syempre, ito yung ni-request ng bossing natin, sino ba naman tayo para humindi? Di ba? Syempre, sinasabi naman natin sa una, boss, yung ino-order mo, ganito po yan ha. Bossing, yung ino-order mo is ito po yan, ito po yung specs niyan. Syempre, kung talagang ito yung gusto ng bossing natin, hindi na para alamin pa natin, bakit ba gusto mo to? O, di ba? Baka sabihin pa ng bossing natin, pakailamero ka naman. Yan ang gusto ko di ba? Okay, this is the Tokyo Marui. Made in Japan. Talaga naman, no? Tokyo Marui, Japan's pride, no? So, full plastic, yun nga, syempre mahina lang FPS dito. Kasi baka magulat kasi kayo di ba? Bakit parang ang hina nung Krinono ngayon ni Big Man? Full plastic lang to, biruin mo, gamit lang yan, 9 kg lang. Tandaan nyo pag ganito unit nyo, hindi pa upgraded, hindi mo pwedeng gamitan ng 12 kg and 14 kg. Well, in fact, kahit nga upgraded na, hindi pa rin namin sinasuggest na gamitan mo ng ganong klaseng gas kasi in-upgrade mo yung slide niya. Meron pa rin kasi mga part na plastic which is yun nga pwedeng ikasira ng unit, no? Syempre, high-end yung unit mo tapos masisira, nakakapanghinayang naman, di ba? Okay, this is the Tokyo Marui Gold Match 5.1 high kappa. What is good and special about this? Talagang sikat ka rito. Okay? Talagang sikat naman. Okay, ngayon, kunin natin magazine. Ang magazine ng mga Tokyo Marui, normal yan na pag nilalagyan mo ng gas, sumisirit. No? Sumisirit siya, which is normal sa build niya. Pero, tayo kasi, ginawan na natin ng solusyon yon. Actually, hindi na issue dito sa Big Man yung sumisirit yung Tokyo Marui, nagawa na natin ng issue yun, ng solusyon, no?
So, this is the magazine ng Tokyo Marui. Maglalagay tayo ng silicone oil. Siyempre, hindi natin pwede pabayaan ng unit sa oil. Masisira, okay? Press the valve, output valve, then spray. Okay? After that, dito rin sa ilalim spray. Okay. Kunin natin yung unit, mga Carsoft, kasa, ilak manually, spray tayo sa gilid dito sa slide stopper, spray din tayo dun sa itim sa loob sa nozzle. Again, hindi to upgraded makikita nyo, gumagalaw ang barrel niya. Okay, hindi to upgraded kasi all stock pa to, out of the box to. Iko-chrono natin, let's see, tignan natin kung ano magiging result na sa chrono, no? So, release, then rest. Lagyan natin ng gas. Again, ang gas na ginagamit ng isang Tokyo Marui is 9 kg only. Hindi siya pwedeng gumamit ng 12, hindi pwedeng gumamit ng 14, hindi rin pwedeng gumamit ng CO2. Upside down, then press down. 1, 2, 3, 4, 5. Tayo dyan. May tumatawag pa. Kaya lang, pasagot na natin kay Ma'am Sally. Yan. Tumatawag, oh. Ayan na, nakasagot na. Ayun. Sino kaya yung tumatawag? Alam naman na nagla-live po tayo, no? Anyway, okay, no? So, may gas na po. Big Man, bakit nilagyan mo 5 seconds? Nakikita ko, Big Man, sa mga live mo, 2 seconds lang. Again, ulitin ko, sabi ko naman sa inyo, hindi kasi naka-upgrade to. So, pag hindi naka-upgrade, hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, out of the box lang, lalagay ka 5 seconds. Pero pag naka-upgrade, saka ka lang maglalagay ng 2 seconds. Okay? Tapos, syempre, kuha tayo ng bala. Hatakin natin pababa. Then, place your right thumb here. Then, pump. Okay. Mga Carsoft, napansin nyo nung nilagyan ko ng gas, hindi na siya sumisingaw, hindi siya sumisirit, kasi nagawa na natin ng paraan yun. Nilagyan na natin ng solusyon yung sumisingaw. Normal na Tokyo Marui yun, wag kayong maninibago, ha? Okay, so chrono natin para makita ng ating bossing yung chrono. Huwag kayong mag-expect na mataas, ha? Mahina lang to kasi hindi to upgraded. Wow, ayaw na naman. Wow. Yari na naman dito. Wala na naman akong battery. Dali lang. Baka meron tayong ano rito. Pwedeng kuhain pansamantala. Dali, kuha tayo ng battery kasi temporary lang naman, no? Ay, nako po. Kasi na yung mga battery ko rito. Walang ano eh. Walang battery yung Corona natin. No? So, dahil walang... Ito ba? Pwede ba to? Ano ba siya? Type-C? Hindi. Micro eh. Micro USB. Andali, mga Carsoft, kuha lang ako ng battery. Nasaan na ba yung mga remote ko rito? Wala. Kailangan natin ano kasi maipakita sa mga bossing natin, may ano sa mga Carsoft natin yung chrono result. Ayaw ko kasing hindi ma-chrono eh, no? Sandali lang mga Carsoft, ha. Tumitingin lang po ako ng battery na pwede natin ilagay, i-replace dun sa mismong unit, no? Hindi nga akong battery dun sa mga
ako ready. Kaya nagpapakuha ako ng battery. Ha? Sandali lang po. Kasi may mga battery rito eh. Hindi ko lang alam kung saan nilagay ni Lucas. Pero nagpakuha na tayo mga Airsoft, no? So, yun. Mabalik tayo sa Tokyo Marui. Huwag kayong mabibigla. Hindi ganun kalakas to. Kasi hindi pa siya upgraded. Dahil nga dahil hindi pa siya upgraded, kaya hindi siya ganun kalakas. Alam niyo naman na pag nag-upgrade tayo, lumalakas dahil upgraded. Ngayon, hindi siya talaga upgraded, no? Dali, mga Airsoft. Battery. Walang battery. Dahil gusto ko kasi makapag-chrono tayo, kaya gusto ko may battery. Kaya lang, kumukuha pa. Saan ba yung mga iba kasing remote dito? Wala kasi rito, no? Gusto ko po kasi bibili raw si Sir no pag uwi yata niyang Manila. Pwede naman po kayong bumili. Yung mga tawid dagat diyan, siguraduhin niyo lang na hindi po kayo mag-eroplano kasi I think hindi pwedeng isakay sa eroplano. Kailangan yung unit niyo suportado ng official receipt at saka meron kayong permit to transport na galing sa Saan galing to? Sa akin. Saan sa'yo? Sa ano ko? Sa timbang. Walang battery ko. Sige, pwede na muna to. Wala na to, itapon ko. Nasaan na ba yung mga nasa CCTV natin? Hindi ko makita. Tapon mo na yun. Okay, so ayan na, chrono na tayo. No? Pakita ko lang sa inyo yung result ng chrono, mga Airsoft, no? So, Tokyo Marui, again, don't expect too much. Mahina lang to kasi hindi nga to upgraded at saka ang Tokyo Marui kasi is full plastic. Okay? Firing. Mga Airsoft, 328. Normal yan, ha? Normal lang para sa isang Tokyo Marui yan, ha? 324. 317. 315. Normal po yan sa isang Tokyo Marui. Kasi hindi siya upgraded. Baka kasi sabihin nyo, pangit naman pala ng isang Tokyo Marui. Hindi po siya pangit. Ganun lang talaga ang chrono ng isang Japan. Unang-una kasi, bakit mababa ang chrono pag mga Japan at saka mga high-end Taiwan? Kasi nakaregulate po yung chrono result nila doon sa bansa nila. Doon kasi sa bansa nila, meron lang requirement. Dito lang naman sa atin kasi wala pang regulation sa ngayon. So, yung 328 na lumabas kanina, 324, yun talaga po siya. Ngayon, pwede naman po siyang i-upgrade kung i-upgrade mo ng buo yung unit mo. Tandaan nyo, full plastic ang isang Tokyo Marui. Okay? Firing po tayo. Medyo madugo nga lang talaga pag in-upgrade to. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? So, may tanong dito, Big Man, magkano magagastos pag i-upgrade ng Tokyo Marui? Kung slide pa lang, mga nasa 5,000 to 7,000 na agad. Slide pa lang. Wala pa mga fixed outer barrel doon. Dagdag mo pa. So, maghanda ka ng 15,000 to 17,000 para ma-full upgrade ang isang Tokyo Marui. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang Tokyo Marui ay hindi para sa mga saktuhan lang ang budget. Okay? So, ito yung unit natin ka Airsoft.
Eman Conde of Liloan, Cebu. Okay, itong unit na to, ready for packing and ready for shipping yung unit. Make sure walang lamang bala bago itabi at dapat walang lamang hangin. Okay, again ulitin ko, ang Tokyo Marui, hindi ginagamitan ng 12 kg, hindi ginagamitan ng 14 kg, ang gamit dito 9 kg, ganito lang. Or the type of gas na kung tawagin is 134E. Okay? So, ito na. Okay, next unit natin. No? Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft. Brian Limbaga of Olongapo City naman to. From Mahina, dadako naman tayo sa Halimaw. This is a 2011 Godfather. Kung yung kanina out of the box wala talagang upgrade, ito naman punong-puno ng upgrade. Okay, full metal mula ulo hanggang baba, naka optic front, optic rear plus naka magwell. Yan ang mga upgrade niyan out of the box. Ngayon tayo naman in-upgrade pa rin natin siya. In-upgrade natin yung internals para maging mas maayos yung performance. Number 1 na upgrade, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhancement of the big bore nozzle, at saka half up rubber. Ang karga nitong upgrade, 6. Kaya naman, expected nyo na matikas, malakas, matindi talaga to. Kahit ako nagulat ako, basta in-upgrade mo siya ng tama talaga, ibibigay niya ng husto, no? Okay, number 1, kasi natin i-lock manually. Ayan, makikita nyo. Hindi kumakalog. Walang kalog. Kasi naka-fix outer barrel yan. Okay? Fully upgraded, napakaganda. Lagay tayong oil sa slide stopper. Lagay rin tayo sa nozzle. Ayan, makikita nyo yung nozzle niya. Ayun, no? Color red, big bore yan. Big bore na siya, in-enhance pa natin. Nilakihan pa natin ng 0.mm yung bore. Kaya mas lumakas pa, no? So, halimaw talaga to, just to, no? Kung yung Tokyo Marui kanina, walang ka-upgrade, ito naman, full pack ng upgrade. In-upgrade na po ng inyong lingkod, no? So, kunin natin magazine niya. Okay, yung magazine niya. Ito. Lagyan natin ng silicone oil, output valve. Then, inlet valve. Okay. Tapos, syempre, lagyan po natin ng gas. Ang ginagamit na gas dito is 12 kg only. Okay? 2 seconds lang. Tapos, syempre, lagyan na rin natin ng bala. Okay? Bala. Chrono rin natin. Request ng ating ka-airsoft, hatak. Put your right thumb here. Para kung mabitawan mo to, ito yung sasalo. Dito po ilalagay yung bala. Pump lang po. Mga airsoft, kaya ako po kinakalog para umalayin yung bala. Okay? Ngayon, chrono natin. Syempre, request ng ating bossing. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Upgraded po ito kaya po malakas to. Firing. Mga airsoft, 463 FPS. 463 FPS. Firing. 480 FPS, 480 FPS. 474 FPS, 474 FPS. 492 FPS. 478 FPS. Last. Wala. 488 FPS. Okay, so far, ayan, nakita niyo naman yung upgrade, di ba? Normal FPS nito is 340, 360 kasi 6.0 to, mahaba
Pero na 480 natin, na 490 natin. Grabe, ang sakit, ang lakas nun. Firing po tayo mga ka-airsoft, firing! Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Woo! Grabe! Sir Brian Limbaga, mag-e-enjoy. Olongapo City. Bossing, ito na po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Okay, and next unit and for our main event, unit natin ka-airsoft, Francis Ronquillo of Kumalarang, Zamboanga del Sur. Okay mga airsoft, yung unit naman niya is from the 2011 5.1. Pumunta tayo ngayon sa 2011 kanina na 6.0. Punta naman tayo sa 9mm. This is a 9mm M92 Beretta series by the WE. Taiwan naman siya. This is a silver edition. What is good and special about the Beretta? Ang Beretta kasi mga airsoft is a classic pistol. Classic, makaluma, sinauna. Yan. Yan ang mga katangian na meron siya. Yung wala siya nung mga technology na meron yung mga bagong unit na yan. Hindi siya naka-optic, oh. Conventional lang. Naka-fix pa. Ganun din to. Hindi mo ma-adjust. Double action pistol. Wala rin siyang rail. Wala rin siyang magwell at hindi mo siya pwedeng lagyan ng magwell. Conventional. Pure mechanical lang talaga. Okay? So, itong unit na to, ni-request natin ka airsoft. Hindi ko alam kung anong edad ni Sir Francis Ronquillo, no? Pero, normally kasi ang nagre-request ng mga ganitong unit is yung mga may edad. Kasi nababagay sa kanila. Kasi, halimbawa, yung tatay natin, yung lolo natin, hindi mo siya pwedeng bigyan ng mga high-tech na unit eh. Hindi niya gano'n ma-enjoy. Ang gusto niya lang naman, puputok, pag pinindot niya yung trigger, di ba? Mga gano'n lang. Simpleng-simple lang. Ayaw nila yung masyadong komplikado. So, itong unit na to, masasabi ko na para talaga sa mga lolo-lola natin, tatay natin, no? Pang matatanda. Pag mga bata, medyo hindi ma-appreciate to. Unang-una kasi, may katangian to na hindi mag-fit sa mga bata. Number one is the grip. Napakataba ng grip ng isang Beretta. Rounded, malaki, bulky. So, mahihirapan yung isang bata or kababaihan to na hawakan yung grip, na pigain. Okay? So, itong unit na to, let's begin. Kunin natin syempre ang magazine, number one. Press the valve, then spray, oil, then dito rin sa ilalim. Kunin natin yung unit, kasa, ilak manually, then spray na sa nozzle. Okay, then, ayun lang. Okay? Kunin natin yung green gas, mga airsoft, 12 kg lang ang nilalagay sa isang Beretta. Hindi mo po siya pwedeng lagyan ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang. Oh, big man, bakit 2 seconds lang? Kasi yung unit upgraded. Pag upgraded, hindi kailangan na maraming gas. Okay? Ngayon, kuha tayo ng bala, syempre. Hatakin to pababa, then place your other thumb here, then pump lang po. Okay. Ang nangyari sa magazine niya, makikita nyo ganyan. Bungi-bungi. Kailangan mong kalugin yan sideways para umalign yung bala. Okay, ayan na, tama na, naka-align na, di ba? Ngayon, yung unit, number 1, huwag mong i-access ang safe ng Beretta ng one side only. Mababali yan. Mahigpit i-access talaga ang safe nito. Kaya kailangan sa pag-access ng safe nito, left and right, distributed force. Ayan o. Okay, sabay. Diba? Lock natin. Safe. Wala na. Unsafe. O, diba? O, yun. Kailangan sabay, isa-safe,
sabay i-unsig. Pag winanside mo lang, mababali yan, mapuputol yan. Sayang yung unit. Okay? Ngayon, pasok. Pasa. Ready to fire. The M92 Beretta Taiwan, unit natin airsoft, Francis Ronquillo. Firing. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. O itong unit na to, ready for packing and ready for shipping papunta sa ating ka-airsoft sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Mga ka-airsoft, yun lang po muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. And have a blessed day to all of you, mga ka-airsoft kong minamahal. Thank you po. Kita-kits po tayo mamaya for another review and unbox.